Hello guys, sabi ng aking madamdamin, bago daw ako matulog, habang nagpapahinga ako, hiwain ko daw to, ikat ko. Kasi ginagawa nila tong salad, piniprito tapos gagawin ihalo sa salad. Tira-tira tong guys, tinapay. Kubos pala, kubos. Marami siya. Sayang naman. Pero masarap tong piniprito. Masarap siyang piniprito guys. Matutulog ka na lang guys. May trabaho ka pa. Ganito kasi pag ang aking amo guys. Talagang bastante ka sa sa trabaho. Bastante ka sa utos. Pero pag tinamad naman siya, hindi naman siya pala utos. May time talaga na may oras na siya. Masipag siya mag-utos. Halos maghapon di ka na makaupo. Kasi sunod-sunod yung inuutos sa'yo. Kaya ako naman, sinday nyo. Kasi masipag, masunurin, upo lang ng upo, baw lang ng baw. Pero pag ako napagod, magkukulong ako sa kwarto, di ako lalabas. Tapos, pag di na kaya ng katawan ko, ang ginagawa ko, natutulog ako kahit araw. Isa lang ang katawan natin guys, pero hindi pwedeng hindi natin kayang sundin lahat na utos niya na ngayon mismo lahat na utos ngayon mismo tatrabahuhin mo, hindi pwede, hindi kaya ng katawan kasi isa lang ang katawan ko. Tapos mag-isa lang akong katulong sa dinami-dami nila, hindi kakayanin. Kung marunong sila guys maglagay ng basura sa basurahan, kung marunong sila maglagay ng sapatos sa cabinet, kung marunong sila maglagay ng labahan sa basket, hindi ako masyadong mapapagod. Alam niyo kung bakit? Maglilinis lang ako. Pero hindi Kung saan sila naghubad ng sapatos, ng medyas, nandun din yung pupulutin mo yun isa-isa. Sa lahat sila, siyam silang tao dito, lahat sila ganun ang ugali. Tapos ikaw lang mag-isa, naglilinis ka pa. Naglalaba, namamalansya, sa kusina pa, nag-prepare ka ng mga lulutuin. Sa kusina lang, napakarami na lang trabaho kasi maya-maya lang yung hugas mo. Parang pista palagi dito yung hugasan. Kasi napakarami palagi ng hugasan. Sa siyam ba naman ako makain araw-araw? Masisipag sila magluto guys, tsaka kumain. Yun. Masipag din sila magkalat. Once na nagluto sila, pag nagluto sila, siguraduhin mo nang sundan mo na siya ng linis. Kasi kung hindi, darating ka ng kusina, babalik ka ng kusina, para nang binagyo ng signal number 10. Sobrang kalat ng kusina. Kaso, hindi ko pwedeng videohan kasi bawal. Tapos naka-follow sila sa TikTok ko. Yung amo kong babae, yung nag-video ako sa kusina, tapos nakita niya, pina-erase niya lahat yun. Hindi ka na, sabi sa akin, hindi ka na pwede mag-video dito, kahit sa kusina, hindi na pwede. Sabi ko, di ba noon sabi ko, nahihintulutan niyo ako mag-video sa kusina. Noon yun, sabi nga, noon yun, ngayon hindi na.
Kaya bawal na rin sa kusina. Ganun na kalupit ang amo ko ngayon. Ganun na siya kalupit. Masyado na silang istrikto. Lalo guys nung yung dating nalaman nila na nagkaroon ako ng sahod sa YouTube noon. Pero wala na, pinabayaan ko na YouTube ko. Mula noon, pinagbawalan na ako mag video kahit saan. Allow na lang dito sa kwarto ko, sa kwarto at bodega. Dito na lang daw ako pwedeng mag-video. Kahit anong gawin ko daw dito, basta dito lang daw sa loob ng aking kwarto. Ganun na sila kahigpit. Sa una lang talaga naman sila magaling, di ba? Pero ang importante, hindi sila nananakit. Yun lang ang yun lang ang advantage dito. Hindi sila nananakit. Pag tinignan ka ng matalim ng amo mong babae, pabayaan mo lang. Yun lang ginagawa ko. Pinababayaan ko lang. Bakit? Wala man akong ginagawang masama, di ba? Trabaho lang naman tayo. Sobra-sobra yung trabaho natin. Pero kung parang iniisip nila na lugi sila. Isang beses guys, nagreklamo ako sa amo ko. Sabi ko, pakisabi sa anak mo na pag naglinis ako sa bahay niya, bigyan niya ako ng pera, bayaran niya ako. Kasi sabi ko, hindi na yon kasali sa kontrata. Alam niyo ang sinagot niya? Walang katulong dito na nagsasahod ng 2,000. Sabi ganun. Ang laki-laki na ng sahod mo. Sabi ganun sa akin. Kung pinapalinis naman kita doon, okay lang yun kasi sinabi ko sa'yo na maglinis ka. Yun ang rason niya, ha. Maglinis ka kasi utos ko, sabi gano'n sa akin. Sabi ko, hindi na yan kasali. Hindi anak ko yun. Sabi, anak ko yun. Alam ko anak mo yung pero hindi na sila kasali. Hindi na kasali yung bahay niya. Ako na nga naglalaban ng damit, ako pa namamalansya. Tapos yung ang laki-laki pa ng bahay, ako pa maglilinis. Oh, walang bayad. Kung sinabihan ko, galit na galit yung amo kong babae. Para akala mo siya nagpapasahod sa akin. Yung asawa niya naman nagpapasahod sa akin. Ngayon, umalis yung asawa niya, nagbakasyon kaya masyadong mainit yung ulo. Tapos ako naman pagbabalingan. Okay lang yung sa akin. Kaya kong tiyagaan yan. Basta wag lang ako sasaktan. Pati yung trabaho ko, dumadagdag yung trabaho tapos walang bayad. Okay lang sa akin yun. Kaya ko pang tiisin. Kaya pa ng katawan ko. Basta maipahinga ako sa isang araw. Nagpapahinga ako. Hindi ako pumapayag na hindi ako magpahinga sa isang araw. Minsan pagkatapos ko kumain ng tanghalian, 2:00 yun eh. Matutulog ako niyan. Ihiga ako. Tapos matutulog. Pagkatapos pagkagising ko, mga 1 oras. Makatulog ako niyan 1 oras. Paggising ko, arangkada naman trabaho. Kasi hindi nga kakayanin kung tuloy-tuloy yung trabaho sa dinami-dami ng trabaho. Ang laki-laki pa ng bahay. Diba? Kaya kayo dyan, kung mag-a-apply kayo, pag-isipan nyo ng maraming beses kung kaya ng katawan nyo ang trabaho dito. Kasi kung hihina-hina lang naman kayo, ay naku, wag na. Puminto na kayo dyan sa Pinas. Manatili na lang kayo dyan kung hindi nyo kayang trabaho dito. Kasi dito, unlimited yung trabaho, limited yung sahod. Unlimited yung puyat, limited yung tulog. Ganon dito. Kaya wag na kayong masyadong pag di nyo naman kaya na pinaplano nyo mag-apply dito. Wag na, manahimik na lang kayo dyan sa Pinas. Gano'n guys, yung nagupit ko, marami na. Sa sobrang daldal ko, ayan o, dami na o. Bye bye na!